Good morning po mga kapatid. Today is Sunday again at andito po tayong muli upang magpasalamat at dumulog sa ating Panginoon sa lahat ng mga kabutihang ginawa niya sa ating buhay. May the peace of the Lord and may the blessing of the Lord be upon us all. At mayroon po tayo ngayon na bisita na ngayon po nakarating dito po sa ating iglesia. Dalangin po namin, sister, na patuloy po tayo lumapit sa Panginoon at welcome po sa panambahan po dito sa iglesia po ng ICC. Ang ituturo ko po ngayon at pag-aaralan natin is about marriage. Although sa chapter 19 na binasa po natin kanina na scriptural reading natin, ang tanong po ng mga Pariseo to trap Jesus in His own words is about divorce. Huwag na muna natin pag-usapan yung divorce. Next year na lang po. It's soon, very soon po. So ang pag-uusapan po natin is about marriage and minarapat ko po na ito po yung maituro dahil bilang isang Kristiyano na po na matatag sa Panginoon, nakikita ko po sa palibot at maging sa ibang mga iglesia, maging dito rin po sa iglesia natin na ang mga kabataan po natin ay hinug na po sa kanilang pagiging binata at danaga at ang iba po ay may mga karelasyon na, meron na po sa kanilang mga nobyo at nobya and minsan po nakikita ko po na ibang-iba na po yung tema ng pag-aasawa noon kaysa sa pag-aasawa ngayon. Noon po naririnig ko po yung pag-aasawa na 1967. I was 7 years old that time. Na sabi po ng mga matatanda, nahawakan mo na yung daliri, dulo ng daliri ng aking anak. Kailangang itaguyod mo ang kanyang puri. Ngayon nga, nagsasama na wala pang ginagawang desisyon yung mga magulang. So makikita po natin yung tema po ng pag-aasawa noon, napakahalaga noon. Sagrado po sa kanila ito. Kahit nga po yung kasal lang sagrado po sa kanila. Pero sa ngayon po na napaka-modern na po ng time natin, and praise be to God, sa iglesyang ito po ay nakikita ko po na naalagaan po yung ating sexual purity. Maging yung spiritual purity po ng mga kabataan natin dahil po sa pagtuturo ng ating mga pastor ng salita ng Diyos. Kaya nga po napakalaking na ito po ay makita po natin na ano na ba ang batayan ng mga lalaki at babae upang sila ay pumasok sa pakikipagrelasyon, pakikipagkasintahan na hahantong sa pakikipag-asawa. Bihira naman po yung pupunta sa isang relasyon para mag-pling-pling lang Di po ba? So nakita po natin na dito rin po sa iglesyang ito, marami na po yung mga nakapag-asawa na kailan lamang, recently lamang. So maganda po na pag-aralan natin bilang mga mananampalataya ng Diyos na ano ba ang pamantayan natin ngayon sa pagkikipag-asawa o pagkikipagrelasyon ngayon na tayo ay isa ng Kristiyano? Bakit po? Karamihan po nakikita ko ngayon o naririnig ko, singkit kasi siya crush na crush ko singkit. Or attracted ako sa kanya kasi tangkad niya, maskulado. Yun si lalaki naman, ang ganda niya kasi. Ang bait niya. Puro physical. Wala pong hinahanap na spiritual doon sa makakapartner nila sa kanilang mapapangasawa pagdating po ng araw. Bakit po? Napakadelikado po. Ngayon ko lang po na masasabi. Napakadelikado po yung basta-basta kapapasok sa pag-aasawa na hindi po nyo alam kung ano o kung gaano kabigat ang responsibilidad na hinihingi ng Diyos sa pag-aasawa. Kaya nga sinagot po niya yung tanong po ng mga Pariseo patungkol po sa diborsyo kung naaayon ba sa batas.
na basta lang nila didivorcein yung asawa nila. No fault divorce. Ibig sabihin, nung sexy yung asawa nila, nung babae na nung pangasawa nila, at ngayon ay ayaw na nila dahil siksik na ito, pwede nilang i-divorce. Pero ano po ang sabi ng Panginoon? Maling-mali kayo din yan. Ang dapat na makita nyo kung ano ang plano ng Diyos at itinuro niya po napakalayo doon po sa creation in the book of Genesis. Nang sabi niya po na itong pag-aasawa is not man-made. Hindi ito initiative ng tao. Initiative ito solely ng ating Diyos. At bilang sole initiative po ng Diyos, which is transcendent, meaning out of this world, galing po ito sa langit, sinabi niya po na kung ano ang pinagkaisa ng Diyos, huwag daw po nating paghihiwalayin. What God has joined together, let no man separate. I will give you an example kung gaano na po kataas ang inihingi na antas ng Diyos sa mga gusto pong makipagnobyo o makipagnobyo, ganon din po sa gusto na pong makipag-asawa. Alam niyo po ba na ipinagbabawal ng Diyos sa atin na mga mananampalataya na huwag tayong makikisalumuha, lalong-lalo na makikipag-asawa sa mga hindi natin kapwa mananampalataya. Saan po natin matatagpuan ito sa Bible? Nasa 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 17. Basahin nga po natin kung ano po ang nilalaman po ng sulat na ito sa atin ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 16. Do not try to work together as equals with unbelievers, for it cannot be done. How can right and wrong be partners? How can light and darkness live together? How can Christ and the devil agree? What does a believer have in common with an unbeliever? How can God's temple come to terms with pagan idols? For we are the temple of the living God. As God himself has said, I will make my home with my people and live among them. I will be their God, and they shall be my people. And so the Lord says, you must leave them and separate yourselves from them. Have nothing to do with what is unclean, and I will accept you. I will be your father, and you shall be my daughters and sons, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Ang ano po nito is, yung ox daw o yung baka, at saka yung donkey, hindi mo siya pwedeng isingkaw parehas dahil problema po ang kalalabasan nito. Ganon din po sa spiritual na bagay na kung saan pinapalayo tayo ng Diyos sa mga maruruming bagay, not to touch any unclean things, at ito po ay tumutukoy din sa pag-aasawa po ng mga mananampalataya sa hindi mananampalataya kung saan problemang malaki po ito. I will give you an example kung ano po ang magiging resulta ng ganito po kapag hindi natin sinunod o sinuway natin ang utos ng Diyos. Amen po? Sa pag-aasawa pa lang, patungkol sa kasal, problema na. Kung yung isang kasal ay mananampalataya and then Katoliko or Muslim or something yung pananampalataya ng kanyang mga kapatner,
Ang usapan ngayon, saan sila ikakasal? Sino ang masusunod? Kung Muslim po yung mapapangasawa ng babae, and then mananampalataya dito sa ICC, ewan ko kung papayag sila pastor na ikasal sila. Problema, hindi po ba? Pangalawa, yung mananampalataya, ang tawag niya sa Sunday is Holy Day. Kinakailangan na nasa sa iglesia siya upang sumamba sa banal na Diyos. Samantalang yung asawa niya na hindi mananampalataya, ang tawag niya sa Sunday ay holiday. O konti lang naman ang diferensya. Pero malaki pong gulo ang kahihitnan po nito. Paano po kung nagkaanak? Ano ang tuturo ng mananampalataya doon sa anak niya? Pwede niya bang ituro si Heso Kristo doon sa anak niya na hindi sila mag-aaway ng kanyang asawa? So malaki pong problema, ano po? And dito po sa problemang ito, kung sakasakali na ganun po ang magiging senaryo, hindi po may iwasan na magkaroon po ng hindi pagkakaunawaan between the wife and the husband. At itong maliit na hindi pagkakaunawaan ay pwedeng maging away na kapag lumala ay hahantong po sa hiwalayan. Hindi niyo po ba napapansin? Every time na may mag-aaway, hiwalayan mo yan. Si lalaki, pagka nag-aaway sila ni Mrs., hiwalay. Si Mrs., hiwalay. Mamaya po, titingnan po natin bakit ayaw ng Panginoon ng hiwalayan. So, kung yung mag-asawa po ay hindi pareha sa mananampalataya, lagi pong may friction. At ayaw po ng Diyos ito. Ang gusto po ng Diyos, sa pagsasama, kaya mananampalataya ang nais niya na mag-asawa na makapwa mananampalataya, upang sa ganon, sa pamamagitan ng sinumpaan nating marriage covenant sa harap ng Diyos, ay maibigay niyong Panginoon sa ating yung kanyang pagpapala. Pero every time po na tayo ay nagkakasala sa harapan ng Diyos, maging sa harapan po ng ating mga napangasawa, may curse po. Bakit po? Yung pong marriage vow o marriage covenant natin sa Panginoon is a divinely created relational bond between husband and wife. At kapag ito po ay sinira natin sa harap ng Diyos, mamaya pupunta po tayo dito, gagalit po ang Diyos. At kapag nagalit ang Diyos, I will tell you, I am telling you through experience, hindi po maganda ang kalalabasan nito. Hindi po. Bakit po ipinagbawal ng Diyos yung kanya pong na tayo po ay sumira sa atin pong sinumpaan sa Diyos? Dahil unang-una, we break the covenant na ginawa po natin sa harapan ng Diyos at sa harapan po ng asawa natin. Sabi po dito, because it breaks the holy covenant made before Him, marriage is not merely about two people being happy. It is about two people being holy together, reflecting God's faithfulness. Marriage is a part of God's perfect plan for companionship, fruitfulness, and partnership in serving Him. Alam niyo po ba na nang nilalang po ng Diyos si Adan, at makita niya na si Adan ay malungkot, andun yung kahabagan at sa compassion ng Panginoon kay Adan eh. Kaya niya pinasyon si Eve
Ang ginawa po ng Panginoon, pinatulog niya si Adan. And then, kumuha po ang Panginoon ng rib sa tadyang ni Adan. And He fashioned the woman. 36, 26, 36. Isang obra ng Panginoon. Now, nung magising po si Adan, he knows that something is missing from him. He wake up half a man he used to be. Pero nung makita niya yung obra ng Panginoon, si Eva, na ang tawag niya ay woman, tuwang-tuwa siya. At siya ay, anong nangyari? Siya ay nangako sa Diyos. Ang sabi niya, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh." Ano po ibig sabihin po niya dito? Inako niya po na si Eva, na ibinibigay sa kanya ng Diyos upang maging asawa niya, ay galing sa kanya. Iisa na kami. And alam niyo po ba kung ano po ang ibig sabihin nito? Basahin ko po sa inyo sa Ephesians chapter 5, verse 29. Ano po ang sabi dito? Patungkol po sa how you treat your own body. Verse 29, "None of us ever hated our own bodies. Instead, we feed them and take care of them, just as Christ does the church, for we are members of His body." Wala raw pong namumuhi sa kanyang sarili. Bagkus, ito raw po ay pinapakain niya at kanyang inaalagaan. Amen po ba? Pinapakain niya po ito at kanyang inaalagaan upang sa ganoon, tayo po, katulad ng sinumpaan natin pangako sa ating mga asawa na mamaya po babasahin ko po, na kaya po ibinigay ng Diyos, iano ko lang po, kaya po ibinigay ng Diyos ang covenant niya ay upang tayo ay pagpalain. At makikita niyo po yan sa Deuteronomy chapter 29, verse 9, na sinabi po ng Panginoon na kaya niya ito ibinigay sa atin ay upang pagpalain niya tayo. So every time po na tayo po ay sumisira, ulitin ko po, tayo po ay sumisira sa ating covenant sa harapan ng Diyos, ay nagagalit po siya. Bakit po? Basahin ko na lang po at tandaan nyo na lang po. Sabi po ng Panginoon, dito po sa Malakay chapter 2, verse 16. "I hate divorce, says the Lord God of Israel. I hate it when one of you does such a cruel thing to his wife. Make sure that you not break your promise to be faithful to your wife." Alam niyo po kung bakit galit na galit po sa atin ang Panginoon? Sa isang kwan po, when you deal treacherously to your wife, meaning kapag kayo ay nag-away at may nagawa ka na hindi maganda sa iyong asawa, na nawalan po siya ng trust and confidence sa iyo, sumira kaya sa kanyang sa mga pangako sa kanyang mga sumira siya sa kanyang pangako sa iyo, galit po ang Diyos. Dahil ito po ang pagsisimulan po ng away.
Kaya niya po gusto na ang bawat mananampalataya ay siya pong magkaasawahan upang sa ganon, ang sabi po dito sa verse 14, verse 15, didn't God make you one body and spirit with her? What was His purpose in this? It was that you should have children who are truly God's people. So make sure that none of you breaks His promise to His wife. Tignan nyo nga po yung wisdom and kwan po ng Panginoon, no? Kung parehas po na mananampalataya, ang mag-aasawa, yung offspring po nila, yung sons or daughter po nila, ay malaki po ang posibilidad na mananampalataya din po. Dahil sila po ay tuturuan po ng mag-asawa ng way of the Lord. Pero kung hindi po mananampalataya, yung isa talagang away po. Amen po? So, witness po ang Diyos sa naganap na kasalan at witness din po siya sa nagaganap na pag-aaway doon sa mag-asawa at nagagalit po ang Diyos. Alam niyo po yung nakita ko po na balita kay Trillanes na kung saan ay isa po siya ngayon sa mga nagdedemanda sa mga katiwalian ng naganap noong mga nakaraang administrasyon. Na pwede pa pala iyon, it is a judicial term, na yung witness ay magdemanda laban doon sa mga inaakusahan niya. Ang Diyos po hindi lang siya basta witness. He is the Lord of Lords and King of Kings. May authority po yung kanyang po mga salita. Sanction niya ang kanyang mga salita. May rules ito na kapag na-break po natin, kawawa tayo. Sabi nga po ng iba, parang kang nagtampo sa kanin. Basahin ko lang po yung covenant na ginawa po ni Adam kay Eve nang siya po ay ilapit ng Diyos upang maging kanyang asawa. Sabi niya po dito, at last, here is one of my own, bone taken from my bone and flesh from my flesh. Woman is her name because she was taken out of man. May nagtanong po dito sa akin na wala naman nakalagay dyan na ikinasal yung babae at saka yung lalaki. Si Adan at si Eva. Wala nga po ba? Wala nga po. Pero yung verse 24 po, makikita po natin na yung woman, ang pangalan na ibinigay na po sa kanya is wife. Do you agree with me? Sabi po dito, verse 24, that is why a man leaves his father and mother and is united with his wife, and they become one. At bago po ibinless ng Panginoon itong mag-asawa, si Adan at si Eva, ikinasal niya muna and then iginawad niya po yung blessing. Be fruitful and multiply. Yung dominion mandate po ng Panginoon ay ibinigay niya sa mag-asawa. At meron po akong na-search sa Google na kung saan po may old na covenant na naririnig ko na po ito pero ngayon ko lang po nabasa maigi na binibigkas po ng mga ikinakasal. Siguro pag napakinggan nyo ito ay masasabi nyo na pamilyar ang iba sa inyo. Baka ito po ay naging covenant, marriage covenant nyo na rin po noong kayo po ay ikasal. Amen po. And if you want this to make your marriage covenant with your spouse to reminisce yung pong kasalan na naganap sa inyo noon, you can do so and you can repeat
after me. At kung gusto nyo po ito na i-recite, humarap po kayo sa mga spouse nyo and repeat what I will say. I, name, take the name to be my wedded husband, wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love, to cherish, and to obey, till death us do part. At bilang pagtanggap po at pag-honor sa covenant vow na ito na mag-asawa, ay tinanggap po ito ng Diyos. At ang sabi po ng Diyos, na sinasabi rin po ng mga minister at ng mga pastor, by the power and authority vested in me, I now pronounce you man and wife, husband and wife. And then sabi niya po, you may kiss the bride. Joke lang po. Kayo po mga kapatid, gusto niyo po ba ng blessings? So kung gusto niyo po ng blessings, kinakailangan po na sundin niyo po ang salita ng Diyos, sapagkat dito po nakapaloob ang maraming biyaya na makakamtan po natin sa ating Diyos. Amen po. Wow, nawala. Kaya nga po sa ating mga kapatid, ano po ang dapat nating gawin? Sa atin po mga mag-aasawa, nung makita po ng Diyos na may kakulangan, sabi po ng Diyos, it is not good for a man to be alone. So ang ginawa po ng Panginoon, sabi niya po, I will make a helper suitable for him. Ang ginawa niya po kay Eva ay upang makatulungan niya, ibinigay ng Diyos si Eva kay Adan upang sa ganun ay makatulungan po ng lalaki sa gawain niya po para po sa kingdom ng Panginoon. Ito po ang dahilan kung bakit mayroon pong marriage. Upang ang mag-asawa ay magkatulungan po sa gawain po o sa ministry niya sa kingdom ng Panginoon. Ano po ang ano po dito? Yung kakulangan ni Adan, pupunan po ni Eva. Complementary. Supplementary. Katulad po ng mga nangyayari sa mga tahanan ngayon, na yun si lalaki, yung kakulangan niya, pupunan ng babae. Si lalaki, hindi marunong maglaba, hindi marunong mag-ayos ng bahay. Ang gagawa mo po nito, yung babae. Kung ano yung kakulangan ng babae, pupunan din ng lalaki. Ang gagawin po ng lalaki, kapag nakita niya po na naglalaba yung kanyang asawa, siya naman ang tagapiga. Siya naman ang taga-igib ng tubig. So, kapag ito po ang nangyayari, mas gumaganda, mas gumagaang ang gawain natin sa Panginoon. Amen po? Pati si babae, kasama mo sa paghayo. Bakit? Kinakailangan po ito. Dahil minsan may mamahayo ka na ang hahayuan mo ay babae. Kung ang problema ni babae is puro mga girl talk, paano makaka-relate
si pastor. So napaka-importante po ng role ng babae na ginagampanan niya sa buhay ng isang may asawa. Lalong-lalo na po para sa gawain sa Panginoon. They are complementary. Sabi nga po dito sa binasa natin na vow kanina, to obey each and every one of us. Mag-o-obey yan yung mag-asawa. Kung ako po, ganito po lagi pong nakikita ko yung pong pag-ano po sa akin ni Mrs. Minsan po, lalo-lalo na nung Biyernes na pumunta kami ng Tugigaraw, sa pagmamadali ko po, na lagi ko na rin pong naging kagawian, ang takbo ko po ay 110. Kapag napapasarap ka magmaneho, hindi mo yun nararamdaman, lalong-lalo na kapag okay naman yung daan. And then sasabihin ni Mrs., mabilis na yung takbo mo. 110 ka na. Sabi natin, hanggang 60 ka lang eh. Sabi ko naman, nagmamadali kasi ako. 4:00 na, nandito pa tayo sa Tugigaraw. So, sa akin po, although alam ko po na minsan ay delikado yung magmabilis, nakakalimot po ako lagi. Lalong-lalo na kapag ako po ay nag-iisa. Ayoko pong tumingin doon sa speedometer ko. So makikita niyo po, no, napakalaking tulong po. Kung ang bawat mananampalataya ay nagkakaisa para sa gawain ng Panginoon, kinakailangan na sundin mo rin yung asawa mo, hindi yung ikaw ang lagi nasusunod. Kung ito ay biblical naman po. Lagi po, andyan ang asawa natin. Sorry po doon sa mga wala na pong asawa. At least, mayroon po kayong mga good and beautiful memories nang nabubuhay pa ang inyong pong mga kasama sa buhay. Pero ngayon po, napakalaking aral. Alam niyo po, habang nag-aaral ako, yung ituturo ko na ito, for 1 week na ako po ay nag-aaral, at lagi po ako nakukonsensya sa mga nagawa ko pong pagkakamali sa aking asawa. Every time na iikot ako o every morning or every evening na magkakasama kami, I always say, I love you. Sabi niya nga naman, maalam ka na ba? Hindi, ikaw naman. Binabago ko lang yung ano ko. Kasi itinuturo ito ng Diyos eh. So nakita niyo po, no, yung pong salita ng Diyos, ang siya pong nagtutuwid sa atin upang sa ganon ay mapakalaya po tayo sa katotohanan. Pag nalaman po natin ang katotohanan, ito na po yung magpapalaya sa atin. Sa akin po, macho feeling ako. Ako kailangan masunod sa bahay. Pero ngayon, hindi na po. Kahit na hindi ko nagawain, kung kinakailangan, nakikita ko kung kinakailangan na tumulong ako sa asawa ko, tutulong ako. Pero si Mrs., iba po. Solohin niya ang trabaho, sabi niya lang lagi, basta mayo ka. Lumabas ka, gawin mo yung trabaho mo sa Panginoon. Now, ito bang payo o utos ng Diyos napakahirap gawin? Sa mga kalalakihan po, sa katulad ko po ng mga kalalakihan, mahirap ba na unawain natin ng ating mga asawa? Yamang alam natin na sinasabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 7 na women are a weaker vessel. Ay sabi ng iba bakit si Hidelin? Weightlifter, gold medalist pa. Hindi totoong mahina ang mga babae. Mayroon lang mga babae na mahina. Hindi po. Design po ng Panginoon ito at ang Panginoon mismo ang nagsabi. Physically, mentally, mahina po ang mga babae. Pagsabihan mo lang ng konti yan, kahit hindi masakit, kahit nga biro, pikon na yan. Iiyak na yan. Hindi ba natin kayang unawain, mga kapatid, ang ating mga asawa? Minsan, kapag minsan nagbibiruan lang kayo, bigla kayo mag-aaway eh.
Sabi nung biyanan, minsan dumalaw sa bahay ng babae. Napapansin ko, konti ang gamit nyo. Kasi yung pamahiin namin pag may nabasag, asawahan mo raw. So, kumukonti. Bakit? Madalas ba kayo mabasagan? Yung isa pa yung asawa ko kasi, tuwing aawayin ako, nagbabasag. So, gumaganti rin ako, nagbabasag din ako. Kaya minsan wala kaming ubos na yung gamit namin. Wow! Asan yung pagmamahal na dapat na ipakita natin sa ating mga asawa? Minsan po, kami ay tulog na ni Mrs. Bigla kaming ginising ng aming mga apo. Nag-aaway si Papa at Mama. Yung gising namin, na hindi mo alam kung nasan yung pinto, basta nakalabas kami. May nag-aaway na sa bahay. Alam niyo yung feeling ng mga matatanda? Parang ikaw yung inaway. Nangihina ka na, hindi mo alam kung paano. Mabuti na lang andyan ang Panginoon. Salitaan ng Diyos ang ginagamit namin sa kanila. Ang pinag-awayan nila, salitang iddu. Sabi bakit naman kasi may asawa ka na nga, tinatawag niya ka pang indu. Siguro, na lang nung babae yun, na paglalambing or something, pero sabi nga namin dun sa lalaki, pagpasensya mo na yung asawa mo, ako na ang humihingi at lumalapit sa iyo na dagdagan mo ang pasensya mo dahil nagseselos lang yan. Si lalaki, hindi. Ganito, wala akong ginagawa mo. Sabi ko nga, kaya nga, pasensya ka na. Kami na ang humihingi ng kapatawaran sa iyo. Alam niyo po yung nagsasalimbayan sa isip namin yung mga pinagdaanan namin. Ganon din kami noon. Dahil sa katigasan ng ulo namin, na hindi namin alam kung gaano kalaking responsibilidad yung papasukin namin na pakikipag-asawa sa isa't isa. We were very young then. We were 19 years old. I am only 19 years old. So tignan niyo po yun. Wala ka pang diskarte kung paano magtaguyod ng sarili mong pamilya. And then, nandun ka na. Andun ka na makikipag-asawa. Samantala kung babasahin po natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, napakalaki po ng hinihingi ng Panginoon sa bawat isa na makikipag-asawa. Sabi nga ni Paul, mas mabuti pa nga yung mga byuda. Wala nang istorbo sa kanila sa paghayo nila sa salita ng Diyos. Nakatingin si Paul sa spiritual. Pero kung hindi makapagpigil yung byuda, mag-asawa na lang siya. Sabi niya gano'n, hindi naman masama yun. Katulad sinabi po kanina, may mga eunuch na sariling kuwan ng tao, meron yung Panginoon na nagtalaga, iba-iba ang kalagayan natin. Pero alam niyo po ba, mas masarap po yung naglilingkod sa Panginoon Lalong-lalo na pag adun ka sa jail, makikita mo yung mga kakilala mo, makikita mo yung dating ginagawa mo, makikita mo, masasalamin mo doon sa tao, na ang hirap pala ng katayuan nila. Kaya alam mo, minsan nakakalungkot, after na i-share mo ang gospel sa kanila, mabalitaan mo na nakalaya na si ganito. And then after a week, makikita mo, nandun naman, ano nangyari? Hindi mo ba napakamangmang natin? Sa haba ng panahon na tayo ay inaruga ng Panginoon, paikot-ikot po rin tayo sa kasalanan. Salamat na lang. Yung mga kapastoran natin na tumatayo dito, talaga namang straight to the point sa pagtirada sa kasalanan ng tao. Hindi po sila nangimi na ipahayag yung kasalanan ng tao. Hindi sila nangimi, hindi sila na i-dilute yung kanilang gospel na sinishare sa atin para hindi po tayo umalis.
Sabi nga ng Panginoon doon sa mga hindi umalis gusto niyo rin bang umalis? Ang salita po ng Panginoon ay napakatalas po. But it heals. Kapag tayo po ay tinamaan nito. If we accept that we truly sinned against God, at tayo ay in-expose ng Panginoon doon sa ating kasalanan, at tayo po ay humingi ng kapatawaran, truly, iba po yung talim po ng espada ng Diyos. Pag tumama po sa atin, nabubuhay po tayo, hindi po tayo namamatay. Amen po? Kaya nga, palakpakan po natin ang Panginoon dahil po sa kabutihan niya po sa atin. Isa po sa mga hinihiling po ng Panginoon sa atin po na mga mananampalataya ngayon ay pakamahalin po natin ang ating mga asawa. Ang relasyon na po natin ngayon bilang isang mag-asawa is monogamously, wherein ito po ay one sexual partner for a lifetime. Yung partner po natin ay pang habang buhay. Wala pong third party na dapat na mamagitan sa buhay mag-asawa. Wala po. Ayaw po ng Diyos na mabahiran tayo ng karumihan. Kaya nga po, kahit na nga po, sabi niya na, tumingin ka lang na may malaswa o mahalay na pagnanasa sa iyong pag-iisip, nagkasala ka na ng sexual immorality. Napakalinis po ng nais ng Panginoon para sa ating buhay mga asawa. Nadadaloy po ang kalinisan na ito hanggang sa ating mga kaanak-anakan at kaapu-apuhan kung tayo po ay susunod sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, pakinggan po natin ang utos na ito ng Panginoon. Pangalawa, sabi po sa Proverbs 18 verse 22, He who finds a wife finds a good thing, and he finds favor in the Lord. Sa ibang translation po, yung good things po ay treasure. Kapag ikaw daw po ay nakahanap ng asawa na ibinigay ng Panginoon, para kang pong nakahukay ng treasure. Biruin niyo po yun. Isang malaking kayamanan. Isang mabuting bagay na makapag-asawa po ng isang virtuous woman. Amen po? Isang virtuous woman na kung saan siya ay isang tunay na Kristiyano. Sa salita, sa isip, at sa gawa. Amen po? Hindi ko na po masyadong patatagalin ang aking kuwan sapagkat hanggang dito lang po umabot ang aking preaching. Pero tingnan po natin ang pangangalaga po ng Panginoon. Sundan niyo po ako sa Deuteronomy chapter 24, verse 5, na kung saan yung mga kalalakihan po na wala pang isang taon na nakapag-asawa, nakabili ng lupa, nakakuha ng bahay, ay binigyan po ng 1-year parlo ng Panginoon upang ma-enjoy po nila yung pong feeling ng kanilang asawa. Amen po? Sa verse 24, verse 5, sa chapter 24, verse 5, in Tagalog, basahin ko po, ang lalaking bagong kasal ay hindi maaaring maglingkod sa hukbo o anumang gawaing bayan sa loob ng 1 taon. Hahayaan muna siyang lumigaya sa piling ng kanyang asawa. Tingnan niyo po, no? Ang ganda po ng plano ng Panginoon For 1 year, hindi ka pwede maglingkod sa military o sa paglilingkod sa bayan upang sa gayon ay tamasahin niyo naman po yung kaligayahan sa kandungan ng bawat isa. Chapter 20, verse 5 to 7.
Ganito naman ang sasabihin ng mga pinunong kawal, sino man ang may bagong bahay, subalit hindi pa ito ni itatalaga, ay maaari nang umuwi. Baka siya ay mamatay sa labanan at iba pa ang tumira sa bahay niya. Bago ka sumabak sa gera, i-dedicate mo muna yung bahay mo. Sige, uwi ka muna. Baka mamatay ka sa laban, iba ang makikinabang ng bahay mo. Verse 6, sino man ang may bagong ubasan, subalit hindi pa nakakatikim ng bunga niyon, ay maaari nang umuwi. Baka siya ay mamatay sa labanan at iba pa ang makinabang sa kanyang ubasan. Kabibili mo lang ng bukid mo. Tinaniman mo ito, hindi pa siya namumunga, so hindi mo pa natitikman yung unang bunga niya. Huwag ka munang makipag-ano. Doon ka muna mag-stay sa ubasan mo. Verse 7, sino man sa inyo ang nakatakdang ikasal, subalit hindi pa nagsasama, ay maaari nang umuwi, baka siya mamatay sa labanan at iba pa ang magpakasal sa kanyang minamahal. Tingnan niyo po mga kapatid, ako lagi ko pong sasabihin, lalong-lalo na kami na mga kalalakihan, na ngayon po ay talaga pong binago ng Panginoon yung pananaw ko sa buhay may asawa. Hindi ako ang dapat lagi na masunod. Kung ako naman po ay mali at yung ina-advise ng asawa ko ay tama, dapat po na sundin ko po yung asawa ko. Lalo-lalo na kung ito ay maka-Diyos na salita. Amen po? So napakaganda po na tayo po ay magsumikap na lumapit sa Panginoon upang sa ganun po, maging yung mga, hindi lamang yung mga anak natin, kung hindi maging mga kaapu-apuhan natin, ay madala natin sa harapan po ng Diyos. Ako po ay natutuwa dahil andito po ang aking anak na si Pong, kasama ang kanyang may bahay, at yung kanyang dalawang anak na ngayon ay dalaginding na. At sila po ay kasalukuyan po nag-a-attend sa Tugigaraw sa Victory Church. At ako po ay laging dumadalangin para sa mga anak namin na nawa ay kahabagan sila ng Panginoon. Katulad ng pagkahabag na ipinakita at ipinadama niya sa amin na for how many years na kami po ay tinuruan niya. Alam niyo po yung pagtuturo na ito, isinagad niya yung paghihirap namin. Hanggang sa makita namin yung kahalagahan ng kahit nung 5 pesos. Yung amin pong negosyo noon na lechonan ng manok ay mas malakas po compared sa ngayon. Noon po ay kumikita kami o nakakapagbenta po kami ng manok from 80 to 100 pieces. Ngayon po, pero wala po ako naiipon. Para lang po kami naglalagay ng pera doon sa bag na butas. Na every time na may lalagay kami, nawawala. Ngayon po, alam niyo po kung ilan ang nabenta namin na manok? Napakalaki po. Minsan umaabot kami ng 12 pieces at minsan umaabot kami ng 15. It's no joke. Hindi rin po kami nagsisinungaling. We have a notebook na pinagbusulatan po ng mga namin. Ang tithes po namin compared today. Yung 1 month po namin ngayon, 2 days lang namin noon. Pero alam mo po ang malaking kaibahan na kami na po ngayon ay sadyang sumuko na sa Panginoon. Yung kahabagan niya po sa amin, hindi po kami nagkulang sa ngayon po. God has always provided for our food, not for only today, kung hindi sa susunod na araw. Sinugurado po sa amin dito ng Panginoon. At kami po ay laging nakatingin sa kamay po ng Panginoon sa buhay namin ngayon. Dahil sa masaganang biyaya niya na ganun lang yung benta namin, pero hindi kami namumroblema ng katulad noon. Ngayon po, masaya kami.
nakakapagbigay pa kami. Paunti-unti lamang po. Pero makita niyo po yung kaligayahan po namin na mag-asawa na maglingkod sa Panginoon at maglingkod sa kapwa mananampalataya namin at umabot doon sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Ito po kasi yung gusto ng Diyos para sa ating lahat. Na tayo ay magsama-sama bilang isang pamilya na nagkakaisa at nabubuklod sa isang espiritu, na tayo ay patuloy na gumampan sa gawaing inihimatong po ng Panginoon sa ating mga balikat. Bawat isa po sa atin may kanya-kanya pong ministry. Bawat isa sa atin inatasan ng Panginoon na humayo at ipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga maraming salamat po. Sa tulong na rin po ng ating mga kapastoran, I will always praise them. Dahil hindi sila nagkulang sa pagpapaalala at pagbibigay sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay magsama-sama. Lagi nating itaguyod itong holiday ng Panginoon sa buhay natin, which is Sunday. At tayo po ay, I will tell you this, I am sure of this. Dahil ito po ay nasaksihan na namin, namalas namin, natikman namin sa buhay namin na sa lahat po ng mga lumalapit sa Panginoon, hindi niya po talaga pahihiya. God will always provide for us. God will always bless us. At salamat po na marami na kahit na kami ay na ospital, kami ay pinagaling niyang muli. Talamak po at palakad po ang influenza-like illnesses ngayon. Kaya mag-ingat din po tayo. I have been having a hard time with my cough and phlegm for 1 week na po. Pero salamat sa Panginoon na sa mga ibinigay niyang gamot sa amin ay kami ay gumagaling. Looking back, doon sa time na hindi namin kilala ang Panginoon, compared sa time na nandito po kami, kahit po minsan wala kaming benta, praise the Lord. Wala, para kaming mga walang problema. Sabi nga ng mga kapitbahay namin, bakit kayo, para kayong walang problema? Kami namumroblema dito, kayo, ang saya-saya nyo. Bakit nga ba? Ang sakit namin, andyan kasi ang Panginoon. Siya ang guide at protection namin. Kaya nga, mga kapatid, salamat po na marami sa pagbabahagi na ito na naganap ngayong araw na ito. Bagaman hindi ako masyado naging handa, praise be to God na na-share ko po yung munti pong kaalaman at napag-aralan ko po. Tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat sa Panginoon. O Panginoon, maraming salamat. And dahil sa biyaya mo, O Diyos ko, kami ay pinalaya mo, Panginoon, sa kasalanan, O Lord. Dahil sa pag-ibig mo sa amin, na kung saan, Panginoon ko, hindi mo kami siningil sa aming mga kasalanan, O Lord God. Bagkus, Panginoon, sa sakripisyo na ginanap mo para sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Kami, Panginoon ko, ay pinatawad mo, O Lord God. Kami ay nilinis mo at binigay mo sa amin ang righteousness mo, O Panginoon. Kaya nga, Ama, salamat sa iyo, O Panginoon ko. Kami na dati ay malayo, kami na dati na hindi mo pinaghaharian. Ngayon, nandito kami, Panginoon, sumasamba at nagpapasalamat at nagpupuri sa banal na pangalan mo. Patnubayan mo po ang bawat isa sa amin, O Panginoon, na isa man sa amin, O Lord God, walang tumalikod sa iyo, Panginoon ko. Hindi, Panginoon, saklaw ng buhay o kamatayan, Panginoon ko, ang pag-ibig na ibinigay mo sa amin. Kaya, hindi rin, Panginoon, hindi namin aalintanahin, Panginoon ko, ang buhay at kamatayan, Panginoon, sapagkat kami ay pag-aari mo na, O Panginoon ko. Secured na, Panginoon ko, ang buhay namin sa kayong mga kamay. At Ama, salamat po na marami. We will partake
of the bread and wine, Panginoon ko, na sumisimbolo, Panginoon, sa iyong katawan at dugo. At nawa, Panginoon, kasihan mo kami at gabayan po, Panginoon ko. We praise you, O Lord God, and we thank you in Jesus' mighty name. Amen.